Bili tayong chicken burger. Bili tayong chicken burger. Here. Kapag morning, walang gaanong tao sa SNR. Ngayon, pagkabayad, medyo matagal nga lang hintayin yung order. 15 minutes. Yes. 142 pesos. Yung hindi spicy, 129 pesos. Pero syempre, tunay na lalaki tayo. Kaya spicy lagi kinakain natin. Ito siya, mataba siya sa regular na burger. So for comparison, ito yung kamay ko. Ayan. So I think mga 2 inches yung kapal niya. And then mga 5 inches yung circumference. So pagbukas mo pa lang, maamoy mo na yung chicken, yung aroma. Ang bagong luto. Meron siyang green bell pepper, cheese, onion, tsaka spicy na dressing. And then mataba yung chicken. Ano pang meron? That's it. May bacon. Ano pang meron? Yun lang. Makapal siya. So kakabalot lang nitong chicken burger kasi naghintay tayong 15 minutes. Mukhang naka-prepare na yung chicken nila, so hindi bagong luto yung chicken. Yung bread nila medyo lasang luma na, so that's not good. Crunchy naman yung manok kahit hindi siya bagong luto. Yun lang. Yung last time natin kumain ng chicken burger, nasarapan tayo, no? Kasi bagong luto. Ngayon yung nagdadala lang sa kanya is yung crunch tsaka yung dressing, which is masarap yung spicy dressing niya. Yun lang off ako sa bread, mukhang luma. Tapos yung chicken nga, hindi siya, nag-expect ako mainit. Hindi naman eh, mukhang inaayos lang ngayon. So hindi sulit yung paghihintay mo ng 15 minutes. Pero kung bagong luto to sa presyong 142 pesos, I think very sulit na siya. Yun lang talaga nakaka-off na hindi siya mainit. And then mukhang yung chicken mukhang kanina pa naluto. Okay, so yung itatry pa natin yan, Dokito Burger ng Andox. Merong McDo, merong Jollibee. Siyempre nandyan yung KFC. Tignan natin lahat ng mga affordable na chicken burger sa mga fast food. Yun lang gusto kong i-take note din, no? Kapag nagte-take out yung mga tao, no, wala silang means para humingi ng ketchup tsaka ng tissue. I think dapat standard na bibigyan ka. So hindi ako binigyan kahit yung mga tissue man lang. Kasi expect mo medyo messy tong kainin kasi maliit yung burger patty sa manok. Malaki siya. So umaapaw. So medyo kung makalat kang kumain, messy siya. Yun lang. Alright, ito na guys. Andox. Dokito Burger. Spicy Dokito Burger. Guys. Chicken.
Dokito Burger, kuya. Yung spicy. Silpak po yung spicy namin, sir. Sige, yung regular na lang. Isa lang. Wala pang spicy, guys. So, regular na muna tayo. Tibok-tibok tayo, guys, para may tulog. Yan. Kunyari lang, kuya. Yan, 120, guys. Pag nakita niyo si kuya, panggamot daw ng asawa niya. 80 pesos. So far sa mga nakikita ko, no, yung Andox Dokito Burger yung favorite ng mga tao for some reason. Na-try ko na siya, pero try natin siya ulit. Kakabili ko lang, fresh na fresh, Andox Dokito Burger. So magkano ba siya? Nasa 80 pesos lang, guys. 80 pesos, hindi ganito siya kalaki. Size comparison. And then so hindi ko pa binubuksan, amoy na amoy ko na. And then ito siya, guys. Nom nom. So binili ko sa Andox Angeles. Ang dami niyang sauce. Bibiling ko sana yung spicy kasi nasarapan ako dun sa last time. Pero try natin tong regular na Dokito Burger. So yung unang binili ko, mukhang hindi sila consistent sa laki. Yung unang binili ko, mas malaki dito. Nagulat ako sa laki ng chicken. Pero this one, I guess ito yung regular size na chicken burger. Pag-roll natin. Yan, nahuhulog yung GoPro natin na nadudulas. So here goes our chicken burger. Okay. So dahil medyo makapal yung chicken niya, no? Very tender siya. Hindi katulad kapag manipis kasi yung chicken burger, ang tendency dry yung chicken niya. So that's very good. Very crunchy. Tapos yung sauce niya nasa very malinamnam, sweet, and slightly sour taste. Parang mayonnaise. Hindi ko alam ano yung yellow na sauce eh. Parang malapit siya sa consistency ng mayonnaise, pero kulay yellow to. Looks like hindi rin sila consistent sa bread. Yung last time na kumain ako ng Dokito chicken burger, hindi ako natuwa dun sa bread niya. Mukhang luma. So this one, mukhang bago yung bread niya, which is good. Yung bun, burger bun, ang dami siyang sesame seeds, ha. Ewan ko kung naririnig nyo yung crunch. Okay, mukhang swertihan din kung bagong luto yung chicken. Pwede naman siguro magpaluto ng chicken. Pero kanina gusto ko nang makabili ng burger. Yun lang, wala silang spicy Dokito. I think mas gusto ko yung flavor nun. Iba rin yung sauce nun, I think.
Guys, syempre nagkalat ako. Yan. So ingat kayo sa pagkain ng Dokito Burger. Medyo tumutulo pala yung mayonnaise niya. So guys, huwag kayong tutulad sa akin. I'm a professional na clumsy. Burger King naman tayo, guys. Let's go. Try natin yung Chicken King. Hindi ako makapagsalita sa Burger King, maingay may music kasi. But eto yung review ko. Yung extra long chicken nila, mukhang breast yung ginamit na meat for the chicken burger. So ang nangyari, manipis siya pero juicy. Yung in fairness sa Burger King, kahit na manipis lang yung chicken burger nila, juicy yung extra long chicken. Yung problema lang, since breast yung ginamit nilang meat, ay hula ko lang na breast yun na. Kasi yung fibers nila mahahaba. Hindi malasa yung chicken. So ang mangyayari is umaasa ka dun sa mayonnaise na kasama nung chicken burger. Pwede na siyang panawid gutom, pero sa pagkasulit I think better yung Andox chicken burger so far. Kasi sa kapag thigh part yung ginamit, mas malasa yung chicken, which is yung Chicken King ng Burger King, which is binili ko rin yung mas malaking burger. Yung burger talaga yung shape, hindi pahaba. Masarap siya kasi thigh part yung ginawa, and then mas mataba rin yung patty niya, yung chicken burger patty. So very very juicy din, crunchy din. Yung extra, yung pinagkaiba lang dun sa gulay niya is meron siyang tomato. I think halos 300 yung meal eh. So may fries ka lang na maliit, tapos maliit na drink. I think di siya sulit mag-Andox burger ka na lang. In terms of size, magkasing laki lang sila. And then sa lasa, mas masarap yung Andox. Pero kung nasa Burger King ka na and then pipiliin mo between the two chicken burgers, definitely kung gusto mong masarapan, go for the Chicken King. Kung gusto mo lang kumain, and then in terms of pagkasulit, I think mas sulit yung mas murang meal, which is yung long chicken. Nakalimutan ko yung pangalan. So yon, yung mahabang chicken na manipis na breast part yung ginamit, just because namamahalan ako dun sa Chicken King. If wala kang problema sa presyo, go for the Chicken King. Nice ba? Okay, so far so good. Alright, Wendy's tayo guys. May chicken burger ba dito? Isang C4, and then pwedeng a la carte yung crispy chicken. Pwede po, sir. Ganun na lang. Balik na. Ay, may breakfast meal sila. Right, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I like that. Banga. Bagong luto yung fries. Kasi wala ako dito para i-review yung fries. Okay pala yung fries ng Wendy's, no? Ngayon ko lang na appreciate. Okay, so ito yung chicken burger niya. In fairness ha,
dog, sorry. Tignan natin yung laman. So merong dalawang tomato, may cucumber, and then lettuce. Marami yung lettuce. Chicken niya mukhang mas manipis. Sorry. Mukhang mas manipis siya sa Burger King. Only slightly. Pero mas malaki yung burger kasi mas marami siyang gulay. Not sure if that's a good thing. So try natin. Mukhang breast din to. Pero tikman ko muna. Looks like breast part yung chicken niya. So hindi siya kasing flavorful ng thigh part na chicken. Pero dahil marami siyang gulay, masarap siya. So for 232 pesos, I would say mas sulit na siya kesa sa McDo. So ang gusto ko dito, marami siyang gulay. Kahit na sakto lang yung size nung chicken, no? Hindi siya makapal. Yung mayonnaise niya, hindi siya yung dressing na nakakain natin so far, no? Mayonnaise siyang literal. And then nagpapaasim lalo yung, hindi pala cucumber yung sinasabi ko, pickle relish. Tsaka yung tomato, yun yung nagpapaasim, which is good kasi maalat tong burger. Hindi ako mahilig maglagay ng ketchup sa burger, so this one okay na siya nang walang ketchup. Uy, may langgam yung lettuce. Not sure kung nakikita nyo. Okay lang kasi ibig sabihin walang pesticide yata yung yung lettuce. Although yun nga, sarap nung sarap nung fries bagong luto. So ano nga ulit to? Classic chicken sandwich. Yung mamaya crispy chicken sandwich. Try natin tong crispy chicken sandwich nila. Ito mukhang bagong luto. In fairness, mabilis yung service nila dito sa Wendy's. Tapos mababait yung crew. So chicken burger and lettuce, walang tomato and pickle relish. Pickle. So try natin. Mukhang better looking siya kaysa sa crispy chicken burger ng McDo, which is ang liit nung sa McDo. Ang init, grabe. Mag-AC na tayo. Oh my god, ang init. Okay, this one, nothing special guys. Typical crispy chicken lang. But I think better nga siya kesa sa McDo kasi mas malaki siya. Crunchy naman. Tama lang yung seasoning. Hindi ko lang sure kung crunchy siya kasi bagong luto.
Hindi ko sure kung pag di na siya bagong luto, crunchy pa din. Hinihintay ako lumabas ng guard, guys. Mamadali na akong kumain. Ayan, try natin KFC. Oh shit. In fairness, mas mabilis yung chaos sa KFC kaysa sa McDo. Sobrang bagal. Yeah, that's it. 300 pesos po. Ano si 500? Right. One. So we've got, nahuli yung isa eh. So ito yung Zinger, I think. So chicken burger, kulang din. Typical chicken burger, lettuce, chicken. Walang dressing, walang mayo dressing. Ah, yun. Konti lang. Ang lungkot ng chicken na to. So yung chicken dito sa KFC, super pinaka-crunchy siya so far sa mga nakain ko. Very well seasoned. I think yung for improvement lang sa chicken burger na to is yung bun. I think madalas problema yung bun kasi minsan hindi siya fresh, which is in this case hindi siya ganun ka-fresh. So I would appreciate kung medyo fresh na. Tsaka kung medyo ininit yung bun, hindi siya mainit eh. So parang sinulpak lang yung chicken, tsaka yung lettuce, tsaka yung mayonnaise. Masarap siya so far ha. Torn ako kung ito yung gusto ko, yung Zinger or yung Dokito Burger. Hindi Dokito pa rin tayo guys. In fairness, makapal naman siya. So for 155, no, doble ng Dokito, almost double. Dokito Burger ka na lang, kung a la carte. Of course, walang lettuce yung Dokito Burger, so yun yung drawback. Tsaka mas crunchy to. Chicken burger, cheese chicken burger. Maliit lang siya. It's 145 lang sa meal. So may fries na lang. Budget meal. So I think so far sa mga budget na chicken burger, best ito. No, very, kung kita eh, juicy siya. Breast part, mukhang breast part, pero mas malinamnam siya dahil siguro dun sa cheese na kasama. Ayan, kung nagtitipid ka, don't go for yung Burger King. Yung McDo hindi rin ganun kasarap. Mas okay ito, yung bun niya hindi sobrang liit, sakto lang siya for the chicken patty. Ayan, so that's your KFC chicken burgers. Zinger, sulit yung Zinger. Thai part siguro yun. Ay, lunch muna tayo guys. McDo tayo. Okay, sorry. MC 500 pesos po. Cheese po nila 300 pesos. Ito yung chicken natin. It's a decently sized chicken burger. Yan, parang baligtad yung pagka-fold niya. Manipis lang. 99 for this burger. Ayan yung sinasabi ko sa KFC na sakto yung sa kanila. Ito hindi sakto sa patty. Ang kadiri din. Doesn't look good guys.
lasa. Hindi lasa yung chicken. I think breast part to. Tapos, yung lettuce niya marami. So, gusto ko yun. May adds crunchiness dun sa chicken. Kasi hindi siya super crunchy. Sobrang init niya. Bagong luto siguro. I think it's like pa yung nainitan ako sa kape. Yung mayonnaise nila, masarap daw. Yun yung nagdadala. Yung gusto ko sa McDo naman, yung saving grace niya yung bread niya. Yung burger. Gusto ko yung bread ng McDo, yun lang. Yung chicken niya hindi masarap. So between masarap yung chicken or masarap yung bread, syempre pipiliin ko yung masarap yung chicken. Yun lang. So McDo, sana gawa kayo yung Thai part. Tapos makapal siya. Hindi bali mas mahal. Hi guys! Sa Jollibee tayo ngayon. Nakalimutan ko yung camera nung pumasok ako. Pero ito, complete pa yung meal. Bumili ako nung chicken sandwich, crispy chicken sandwich ng Jollibee. Panapat sa McDo. Try natin. Kasi wala silang chicken burger. I think baka ano lang siya, seasonal. So 116 lang tong meal. And then ang liit ng burger. Bagong luto siya. 10 to 15 minutes yung sabi sa akin. Napakaliit guys. Mas maliit siya dun sa crispy chicken sandwich ng McDo. Pero baka mas masarap to. Ito yung laman. Bango. Amoy pa lang maasim yung mayo. And then nothing special. But wala yung chicken ng crispy chicken sandwich, crispy chicken burger ng Jollibee. Seasonal lang. Anyway, try natin to. In fairness, so tignan nyo guys, kahit manipis lang siya, sobrang malasa nung chicken, pero mukhang breast part yung ginamit nila. So I'm thinking baka may halong chicken flavoring yung patty nila, or yung pinagpretuhan ng Jollibee is pinagpretuhan din ng Chicken Joy, kaya sobrang maamoy yung chicken niya. Kasi kanina pagbukas ko, naamoy ko na yun, which is nagpapalasa lalo dun sa chicken nila. Masarap. So ito, I think mas gusto ko siya kasi maganda yung, masarap yung yung bread ng Jollibee kaysa sa McDo. O baka fresh tong nakuha ko. Fresh tong burger bun ng Jollibee. Tsaka hindi siya yung bun ng burger na malaki. Maliit lang din siya. So yung ratio ng burger ng sandwich sa burger patty, okay lang siya. Hindi siya yung sa McDo kasi ginagamit nila yung burger bun ng burgers nila for the chicken, which is maliit naman yung chicken. Ito sakto siya, diba? Okay ito 100 plus meal. Pwedeng 116 yata.
Kasi in fairness sa Jollibee ha, sumarap na rin yung fries ng Jollibee. Napansin nyo ba guys? Ang galing. Napakalasa ng chicken nila. Dahil sa amoy actually. Kasi yung seasoning niya saktong maalat lang eh. So hindi siya ganun ka-crunchy, no? Pero very juicy yung chicken sandwich ng Jollibee. I think mas masarap to kaysa sa McDo. And then definitely mas masarap to kaysa sa Burger King eh. Although yung Burger King gusto ko yung makapal yung chicken niya. We're talking about yung chicken sandwich ha. Pero yung chicken burger ng Burger King mas masarap dito. So lowest score natin is McDo, then Jollibee, then Burger King. Yung chicken burger, pero yung chicken sandwich mas masarap to. And then Dokito Burger. Yung Wendy's right below ano siya, Dokito Burger ng Andox. O yan guys, yung mga may gout na katulad ko, no? Yung mga bawal na sa beef patties, okay itong chicken burgers as an alternative. Now of course, huwag niyong kakalimutan, work on your exercise. Mag-exercise pa rin kayo. Hindi porke may gout na kayo or may sakit na kayo, hindi na kayo mag-exercise. Mag-exercise pa rin kayo, yung naaayon sa fitness level nyo. And then work on your health. Kakain pa rin ako ng burgers. May maintenance naman akong gamot. Iiwas nga lang akong konti sabi. So paminsan-minsan okay lang din naman. Eat a well-balanced diet. Then work with what you have. Kasi ako akala ko super healthy ko na, kaso yun nga sa genes ko may lahi kaming may arthritis. No choice. So eto ako ngayon, which is okay. We work with what we have. Ito na yung mukha ko, ito na yung health ko. Okay lang. So kayo guys, kumusta kayo? So anyway, thank you so much for watching my vlog. Sana nagustuhan nyo. Kung may gusto kayong itry kong food or comparison, just comment it dito sa video na to, and then titignan ko. I'll try to make videos from it. So thank you so much guys. Yung mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, or at least man lang i-like nyo yung video, and then kahit mag-comment kayo please. And then linawin ko lang, hindi naman siya mareklamo ako, pero food critic kasi ako eh. Tsaka hindi tayo bayaran guys. Hindi yung babayaran ka tas puro positive reviews yung ginagawa sa camera, tas pag pumunta yung mga tao hindi naman masarap. Very honest tayo dito guys. Yung mga gusto mag-sponsor, you could also buy me coffee. Click nyo lang yung link dyan, and then tag $5 yung donation sa akin. Walang donation, walang problema. So kain lang tayo ng kain, then food review ako ng food review, or paminsan papasyal ako, then para magka-idea kayo kung ano yung kakainin or kung ano yung gagawin. Thank you so much guys, lalo na yung mga subscribers ko nung dating-dati pa. I don't know what I did to deserve your subscription, pero sobrang thank you po guys.